Hi everyone! Kumusta sa mga kapwa ko kadama na nandito sa Middle East? Alam ko ngayon ay busy kayo din sa bawat mga amo nyo. Kasi Ramadan dito. So, medyo malayo-layo pa yung mga araw na titiisin natin sa dahil sa Ramadan na ito. Ang puyat, pagod, kasi kapag Ramadan dito, yung mga amo gumagala na wala sa oras. Kahit 2:00 pa yan ng madaling araw, 3:00, kapag gusto nilang ganyan sila umuwi, magagawa nila. Ganon sila dito kapag Ramadan. Alis ng alis sila dito. So, may mga time din naman, may mga araw din naman na hindi sila aalis. Pero kadalasan talaga alis ng alis. Kagaya ko kagabi, umalis kami, bumalik kami ng 2:00 ng madaling araw. Umalis kami ng 10:00. Akala ko nga 10:00 ng gabi, hindi na kami aalis kasi 10:00 na. Yun pala, umaalis pa kami. Kaya ayun. Sa mga kapwa ko kadama na nandito sa bahay, eto ay isi-share ko lang, gusto ko lang talagang ilabas to, i-share ang nangyari sa akin kahapon. So eto, kahapon, magpapakain ako ng alaga ko. Ikukwento ko lang sa inyo Kasi nainis ako nainis talaga ako sa amo ko. Ewan ko kung anong mindset talaga ang nasa kanyang utak na pumapasok. Grabe, sinagot ko talaga siya kahapon. Kasi ako, bitbit ng tray na may pagkain ng bata na may tubig. Tapos, ang bata may bitbit na laruan. Tapos sabi ko, akin na yung laruan mo. Bitbitin ko, mamaya na yan doon sa baba. Kasi tinatawag ka din ng mama mo. At papakainin ko ang bata sana. Ngayon, ayaw ng bata. Pinipilit ko siya kasi nasa hagdanan kami. Nasa 3rd floor kami. Tapos yung bahay namin, nasa 2nd floor. So, ayun. Siguro kasi, syempre, mag-echo-echo yung boses mo kasi pag nasa buong building ka kasi, dito, katulad dito, kahit nasa taas ka, yung boses mo maririnig. Kapag nasa hagdanan ka lang, hagdanan lang dito. Tapos, ang sabi ko sa bata, tayo na. Ayaw ang bata, so sinabi ko sa kanya, tayo na, tayo na. Ang ginawa ko, hinawakan ko lang, etong kaliwang kamay ko, hinawakan ko sa ulo, sabi ko, tayo na. Yun pala, yung amo ko na babae, nandun sa pintuan namin, mismo sa pintuan namin, nakaganyan lang siya, siya, tiningnan niya kami doon sa itaas ng sa hagdanan, kasi makikita lang Ginanyan ko lang, pero wala akong ginagawang masama. Ginanyan ko lang, kaya sinagot ko siya, nainis ako kahapon. Tapos, sabi niya sa akin, tinawag niya ako na nasa hagdanan pa kami. Sabi niya, halika nga dito. Tapos, lumapit ako, kinalaga ko na ang bata. Ang sabi niya sa akin, sa susunod, wag mong gagawin yan sabi niya sa akin. Yun yung pagbabanta niya sa akin. Sabi ko, bakit? Ano bang ginawa ko? Sabi niya, wag mong hawakan ang anak ko. Yun yung sinasabi niya. Sabi ko, bakit? Hinahawakan ko lang naman wala naman akong ginawang masama Sabi niya, magiging maingat daw ako sa bata, wag ko daw hawakan. Ang dami niyang sinasabi. Nasa ko pa nga sa WhatsApp na sinachat niya sa akin. Sabi ko, naiinis talaga ako sa babaeng ito. Hindi ko lang siya sinagot ng talaga ng maramihan na sagot. Kasi ayaw ko talagang din. Yung baga, magkakaalitan naman kami ng kagaya nung nangyari nung nakaraan pa, before pa. Iniiwasan ko na lang talaga. Basta sinagot ko siya sa hapon na wala naman akong ginawang masama. Ganun lang. Wala akong ginawa sa anak mo. Tapos hindi siya naniniwala. Tapos, alam niyo kung anong inano niya? Nag-chat siya sa akin kasi bumaba ako. Inano ko yung bata. Bumaba yung bata, hindi pumasok sa namin, sa loob ng namin apartment. Bumaba yung bata, sinundan ko, nag-chat siya sa akin. Alam niyo kung anong chat niya sa akin? Eto. Sabi niya sa akin, this is a small kid. You must be careful, behave and gentle with him. Sabi niya sa akin,
what you do is not applicable at all. I wish this will not happen again. So, ibig sabihin pala, yung ginagawa kong paghawak sa ano niya, sa anak niya, iniisip niya na may sinaktan ko. Napaka ano talaga, napaka yung mindset niya talagang naiinis talaga ako kahapon. Grabe talagang ano ko kahapon. Sabi ko, ay nako, sinasabi, kahapon talaga grabe. Lumabas sa bibig ko, puta tong babaeng to ah. Abnormal pala to eh. Talagang sabi ko, anong klase kayang tao to? Hindi ko sinaktan yung anak niya, hinawakan ko lang dito. Hindi ko din pinalo, ginanyan lang. Sabi ko, tayo na. Alam niyo, napakahirap talaga na pakisamahan ang ano dito, ang mga amo dito. Pero alam niyo talaga, pinipilit lang naming mga katulong, naming mga kadama, naming mga OFW na pakisamahan sila sa totoo lang. Sa totoo lang, mahirap talaga sila pakisamahan. Hindi mo maaano kung anong gusto nila, kung anong, ewan ko na lang, basta kung ano man yung pinakamahirap na explanation doon sa um, tawag doon, yun na yun. Talagang hindi sila ma-spell. Ewan ko na lang. Tapos yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung ano ko sa kanya. Grabe, parang sinabi ko sa sarili kahapon, sabi ko, hayaan nyo, makakaganti din ako. Ngayong pag-uwi ko, hindi ko kayo babalikan, pero sasabihin ko na babalik ako. Talagang nasabi ko yan kahapon, sabi ko, tingnan natin kung sino yung mata na nanunulot kung kailan babalik yung katulong niya. Tingnan natin, sabi ko. Gaganti ako sa inyo. Yun talaga yung una kong napasok sa isip ko at naano sa bibig ko. Grabing inis ko talaga. Napakahirap. Ewan ko na lang. Ewan ko yung mindset. Kaya, kayo, mga ingat-ingat na lang. Wag nyo talagang yung, lalo na yung mga ibang na nakikita ko ngayon sa social media, sa Facebook Reels, sa mga post nila, yung mga katulong na sinasama nila yung mga alaga nyo, alam yung bawal yan. So, payo ko sa inyo, iwasan nyo yan. Kasi, kung hindi man yan alam ng amo nyo, baka soon, kasi naka-public naka-social media, di ba? Baka makita nila na yun pala yung yung mga anak nila nakikita na sa social media, pinopost niyo kasama ang mga alaga niyo. Huwag niyong gawin yan, para be aware na lang po tayo sa mga ganyan. Kasi alam nyo, ang mga tao dito, sa totoo lang, talagang hirap pakisamahan talaga. Hirap yung mga mindset nila. Hindi mo alam kung anong gusto talaga nila or anong, minsan nga, talagang gusto mo na lang ako, ilang beses na, gusto kong umayaw na, umatras na, pero dahil sa nangangailangan ako, kailangan ko tong trabaho to, kailangan ko to para sa mga anak ko, sa pamilya ko, tinitiis ko na lang, di ba? Wala akong ibang magawa, kundi minsan magkasagutan kami ng amo ko. Minsan, sasabihin ko lang, Diyos ko Lord, bigyan mo po ako sana ng mahabang pasensya. Kasi ang iniisip ko, oo, pwede naman. Alisan sila agad. Walang problema yan. Kasi wala din yung problema sa kanila eh. Kung aalis yung mga katulong nila, wala yung problema sa kanila. Alam niyo ba kung bakit? Pwede silang kumukuha ng iba. So tayo, yung nangangailangan. So, nang-aano na lang tayo. Tayo na lang talagang napakahaba ng pasensya natin. Nag-a-adjust. So, sinasabi natin, aalisan ko yan, ganito, ganyan. Sa akin, dami ng, mabitawan na salita na uuwi na talaga ako, hindi na talaga ako babalik. Pero dahil sa pangangailangan talaga, kaya yung mga yung mga hindi abroad, dapat bago kayo magdesisyon na mag-abroad, isipin nyo muna mabuti kung kaya nyo ba talagang pagkisamahan ang mga amo dito.
Yun talaga ang pinakauna. Kung kaya niyo bang mag-adjust sa kanila, kaya niyo bang mag-adjust sa mga alaga niyo. Kasi yung alaga ko sa totoo lang ha, 2 taon pa yan pero nananakit yan, nananampal, nangangagat. Diyos ko, kung ano-ano na lang. Minsan kung anong makikita niyang i-aano sa'yo, itatapon sa'yo. Na talaga, totoo yan sinasabi ko. Mga bata dito, mga walang disiplina. Kasi kapag ikaw nagsasabi nakatulong na, wag mong gawin yan, bumaba raw yung ano nanay, yung mga amo namin sabi, kali, gano'n. Sinasabi nila na pabayaan lang, pabayaan lang. Kaya dalasan sa mga bata dito, mga walang modo. Diyos ko, sa totoo lang, mga walang modo yung mga bata dito. Nananakit. Walang bata dito na hindi nananakit. Hindi naman siguro lahat, pero talaga kadalasan nananakit, binabalikas ka pa. Diyos ko, kung alam nyo lang. So, sa mga hindi pa nag-abroad dyan, isipin yung mabuti bago kayo mag-abroad. At pag nag-abroad kayo, hindi ko naman sinasabi na wag kayong mag-abroad dahil sa mga sinasabi ko. Based on my experience lang to, kaya ko sinasabi. Naranasan ko to, hindi ko to, basta ginawa lang tong kwento na to. Ganito talaga ang realidad dito sa, bansang Middle East. Promise yan. Di ako nagsisinungaling. Kaya isipin nyo mabuti bago kayo mga lakasan nyo yung mga loob nyo. Kasi, lalong-lalo na sa first timer, nako, isang salita lang ng amo ninyo na pinapagalitan kayo, tutulo na yung luha nyo. Kasi yun yung naranasan ko before. First time ko dito, ay Diyos ko, parang hindi ko matanggap sa sarili ko na papagalitan ako sa harap ng mga kapatid, sa harap ng ano niya, sa harap ng kapwa ko, katulong. Parang hindi ko matanggap, parang inisip ko, naku, parang talagang napaka-failure ko, talagang ano ba to? Talagang tutulo yung luha mo, hindi mo maiwasan yan. So, sa mga dyan, tigasan nyo ang loob nyo at talagang isipin nyo talagang mabuti bago kayo mag-abroad. At kapag nag-abroad na kayo, pag gusto nyo talaga na mag-abroad kayo kasi lahat naman tayo nangangailangan ng pera, lalong-lalo na. Pinaka number 1 kasi na napunta tayo dito at napadpad tayo dito dahil kasi sa mga anak natin, sa mga pamilya natin. Na gusto natin na mabigyan sila ng magandang buhay. Wala naman tayong ibang hinihiling, di ba? So, para sa mga dyan, sa mga nag-a-apply pa or nagbabalak, isipin yung mabuti at lakasan nyo yung mga loob nyo. At kapag nasa tama naman kayo, wala namang masama na hindi kayo magrason kapag pinapagalitan kayo ng amo nyo. Tandaan nyo yan. Pwede kayong magrason. Pwede nyo ipalabas yung kung ano yung magiging opinion nyo pag pinapagalitan kayo. Basta nasa tama lang, di ba? Walang masama doon. Ipapalabas nyo din. Kasi kapag pinapakita nyo din na parang kayo, iiyak kayo, parang kayo, Diyos ko, aapak-apakan kayo. Hindi kayo aanuhin yan. Masanayan na yan na ganunin na lang kayo. Kaya matuto din kayong lumaban kapag nasa tamang kayo. Nasa tamang puntos kayo or nasa tamang lugar. Tama lang. Yung basta alam nyo na nasa tama kayo, pwede kayong sumagot. Huwag kayong matakot. Ipalabas nyo din kung ano yung saloobin nyo para alam din nila. Diba? Ganun lang. Ako, na-experience ko yan before. Ay, grabing tulo ng luha ko. Diyos ko. Lahat ng sinasabi ng amo ko, Diyos ko. Dinibdib ko yan. Grabe. Mula noon, after, siguro 4 months, hanggang 6 months, hanggang sa marunong na akong sumagot. Ay, Diyos ko. Hindi ko na hinahayaan. Sinasagot-sagot ko na. At pagkatapos nun, sinasabi niya sa akin, naalala ko pa nga, marunong ka lang sumagot ngayon. Ganun yung pagkasabi niya sa akin. Kaya naisip ko, ganun pala. Pag may ka lang, nasa tama ka lang, kailangan mong sumagot din. Kasi parang, sila, pag pipi ka, pinapagalitan ka, wala ka, kahit yung bibig mo, kahit may rason ka, papagalitan ka, aapak-apakan ka na lang nila, masasanay sila ng ganon. So, kailangan mo palang, mula nun, marunong akong Kaya, yun lang, pag-isipan nyo muna ang mabuti bago kayo magdesisyon na mag-abroad.
kasi dito sa ibang bansa patigasan. Patigasan ng loob at, higit sa lahat dito depresyon. Kadalasan dito kasi lalo na sa mga first timer, yung mga ano, depressed ka, ano ka pa sa trabaho, yung pagod ka ba sa trabaho, ano ka pa, stress ka pa sa amo mo, tapos sa Pinas iniisip mo, kaya yun magiging depression. Kaya minsan kadalasan sa mga OFW na ganyan, may mga ano, nagbibigti na lang, 'di ba? Totoo naman 'yan, marami 'yan nangyayari dito sa ibang bansa. So, kailangan mo talagang timbangin yung utak mo at saka yung dibdib mo. Lakasan mo yung dibdib mo at saka yung pangano mo. At higit sa lahat, dasal talaga. Samahan niyo ng dasal. Kasi ako, yun lang talagang panlaban ko yun. Yung first timer ako, alam nyo, lagi ko talagang dinadasal sarili ko na wag naman sana akong tamaan ng ganyan na ano, ma-depress, na stress na sobra sa amo, pagod pa, ganun. Lagi ko talagang dinadasal. Kaya hanggang ngayon, andito pa rin sa awa naman ng Diyos. So, ayun lang and God bless everyone.